Matapos ang matyagang pag-aaral sa Madrid, natanggap ni Jose Rizal ang kanyang diploma sa medisina noong 1884. Ngunit hindi agad niya nakuha ang dokumento dahil naubos na ang kanyang ipon para sa mga pagsusulit. Sa kabila ng pagkamit ng diploma, hindi siya nakapagsimula agad bilang doktor sa Madrid. Pumunta si Rizal sa Paris noong 1885 upang pag-aralan ang ophthalmolohiya sa ilalim ng bantog na si Dr. Louis de Recker. Araw-araw, natuto siya ng mga bagong kaalaman, mga sakit sa mata, operasyon, at iba pa. Dahil sa kanyang sipag at galing, naging malapit siya kay Dr. Recker na humiling sa kanya na tumulong tuwing linggo. Sa Paris, naging bahagi rin si Rizal ng Filipino community kasama sina Juan Luna, Felix Hidalgo at iba pang kababayan. Nagkakasama sila sa mga athletic weekends at masiglang diskusyon tungkol sa kalagayan ng Pilipinas. Sa Pasko ng 1885, iniregalo ni Rizal kay Luna ang 2 vase na may disenyo ng eksena mula sa Pilipinas. Noong 1886, nagtungo si Rizal sa Heidelberg, Germany, kung saan nagsulat siya ng kanyang tula na Las Flores de Heidelberg, na nagpapakita ng kanyang pananabik sa Pilipinas. Sa ilalim ng pagtuturo ni Dr. Otto Becker, lalong nahasa ang kanyang kaalaman sa ophthalmolohiya. Kasama si Dr. Maximo Viola, nilibot ni Rizal ang Germany. Binisita nila ang Koblenz at Cologne, kung saan napansin ni Rizal ang payapang pamumuhay ng mga taong may iba't ibang relihiyon. Namangha siya sa kagandahan ng mga lungsod at napansin ang kaibahan nito sa Pilipinas. Sa parehong taon, sinimulan ni Rizal ang pakikipagsulatan kay Ferdinand Blumentritt, isang kilalang dalubhasa sa Malay. Sa kanilang patuloy na komunikasyon, napalapit sila sa isa't isa. Kalaunan, inimbitahan ni Blumentritt si Rizal sa Lake Meritz, Bohemia. Noong Mayo 1887, nagtungo si Rizal at Viola sa Lake Meritz, kung saan mainit silang tinanggap ni Blumentritt. Sa 4 na araw ng kanilang pananatili, pinag-usapan nila ang relihiyon, kasaysayan at etnografiya ng Pilipinas. Sa Wilhelmsfield, nakilala ni Rizal si Pastor Carl Ulmer na nag-alok sa kanya ng tirahan. Dito, natapos ni Rizal ang kanyang nobelang Noli Me Tangere, habang naglalakad sa kagubatan at nagmumuni-muni sa ilalim ng lilim ng mga puno. Matapos ang 1 taon at kalahati ng paglalakbay, laging naaalala ni Rizal ang Germany. Sa Germany, natapos niya ang Noli Me Tangere, ang aklat na magpapabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Patuloy ang paglalakbay ni Rizal mula sa Europa hanggang sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bitbit niya ang pangarap ng kalayaan para sa kanyang bayan, handang ialay ang kanyang buhay para sa Pilipinas.